Magandang araw mga ka-anxiety. Lilinawin ko lang sa inyo yung tungkol sa sinasabi ko na yung mga sintomas ng anxiety disorder, lalong-lalo na yung fear, ay nakikita natin yun at saka napapansin natin yun. Hindi ibig sabihin na kapag ganun na tayo, ganun na yung nararanasan natin, ay meron ng something sa inyo o meron ng something sa atin, o nababaliw na tayo o nababaliw na kayo. Hindi kasi ganun yun. Ang paliwanag kasi dyan, kapag nakikita natin yung sintomas or napapansin natin, ibig sabihin pa rin nun, reaction lang din yun ng katawan natin. Kaya hindi natin yung pwedeng pigilan at hindi natin yung pwedeng manipulahin. Kasi nga reaction pa rin yun ng katawan natin, kahit ganun yun, kahit pangit yun. Ngayon, paano nangyari yun? Kasi ito nga yung paliwanag ko dyan. Ito, nabasa ko ito at gusto kong ibahagi sa inyo sa paraan na maiintindihan nyo. Okay? Kung paano nangyari yun, na yung mga sintomas ng anxiety disorder ay nakikita natin at napapansin natin. Kasi ganito yan. Di ba, halimbawa, naging lifestyle mo na yung ma-stress, o naging lifestyle mo na yung mag-alala ng walang katapusan, mag-isip ng walang tigil, o kaya nagtrabaho ka ng hindi ka na nagpapahinga, di ba? O kaya nagpupuyat ka na, di ba, ganyan? O kaya minsan merong pangyayari na hindi maganda, tapos doon ka na nag-focus. Kapag ganun kasi yung ginagawa nyo, maiipon talaga yung tinatawag na stress energy na nagpo-form ng anxious energy, na kapag lagi nating ginagawa yun, kusang lalabas talaga yun kapag ka na-imbak natin yung enerhiya na yun sa katawan natin. Kasi nga, ginawa ng lifestyle yung pang-stress. Kaya mararanasan natin yung takot, kaba, balisa, nervyos, mga pangit na pakiramdam. Yun yung dahilan kung bakit natin nakikita yung sintomas. Kumbaga yung problema mo, na yun yung dahilan ng pag-aalala mo at pag-iisip mo. Ngayon, nung lumabas yung sintomas ng anxiety disorder, mawawala yun, masasapawan yun. Dahil dito ka mag-focus sa sintomas niya, yung lalong-lalo na yung takot. Kasi nga, yun yung nakikita mo na. Nakikita na natin. At kapag ganun na, kaya lalo tayong natatakot dahil tayo na rin mismo, ikaw na rin mismo ang nagbibigay ng masamang kahulugan dyan sa kathang-isip mo o sa imahinasyon mo, na yung nararamdaman mo na takot o nararamdaman mo na pangit ay merong mangyayaring hindi maganda o merong masamang hindi maganda na mangyayari, mga ganyan ba, di ba? Kaya lalo kang matatakot. Kaya yun yung dahilan kung bakit lalo mo nang nakikita yung sintomas ng anxiety disorder. Pero kailangan kasi dito, para hindi kayo kasi matakot dito, kailangan talaga na makilala nyo siya. Kailangan na mahubaran nyo siya ng maskara. Ibig kong sabihin na kailangan nyo siyang makilala kasi harmless yan. Dahil kaya sinasabi na harmless yan, kasi nga unang naramdaman mo yan, wala namang ginawa sa iyo, di ba? Tinakot ka lang, pinahirapan at saka niloko ka lang. Tsaka yung sinasabi naman na hubaran ng maskara, hindi naman halimaw yan, wala namang itsura yan eh. Ano lang yan eh, pakiramdam lang yan, reaction nga lang yan ng katawan natin. Kaya hindi nyo dapat katakutan na danasin yan. Hindi nyo katakutan na ramdamin yan. Kahit sabihin nyo na nakikita nyo yan.
Kasi harmless yan at saka yan ay walang itsura yan. Hindi yan nakakatakot. Walang muka. Dahil kaya sinabi na walang muka dahil pakiramdam siya. Di ba? Kapag hindi nyo kasi ginawa na danasin siya o damahin siya, hindi nyo talaga siya makikilala. Kaya pag hindi nyo siya makikilala, kayo lang talaga yung nagpapahirap sa sarili nyo. Dahil lalagyan nyo talaga ng masamang kahulugan yung nararamdaman yung sintomas ng anxiety disorder, lalong-lalo na yung fear. Kasi nga, nakikita nyo. Kaya kapag ganun na kayo, no, yan yung dahilan kung bakit hindi kayo nakakawala dyan sa anxiety cycle. Kasi, hindi nyo siya nakilala eh. Tsaka, hindi nyo siya nahubaran ng maskara. Dahil ang paniniwala nyo nga sa kanya, harmful siya at saka halimaw siya o impyerno siya. Sana nakukuha nyo kung ano yung ibig kong sabihin.